Nababahala ang isa sa mga hukom ng International Criminal Court na kabilang sa mga nagbasura sa interim release ni dating Pangulong Buti nga. Rodrigo Duterte matapos siyang direktang maapektuhan ng sanctions na pinatawan ng United States laban sa International Criminal Ngayon kaya nagkakaroon ng insertion, ha? O ginagawa nila ng paraan, lalong-lalo na ito yung Paos, si Boy Paos. Eh gustong maging, ano ba yun, yung dating sinabi niya na tama na o sapat na, eh ngayon gusto ata ibalik yung hinihiling na pundo. Bakit? Good morning po, Sir Ted. Good morning, Chacha. Oo. At Sorry mga viewers. Kami obligado lang umistorbo sa inyo, Mayor, kasi gusto ho namin kayong kunan ng reaction. Go, Cha, please. Yes po, Mayor Benji, ano po bang reaksyon nyo dito sa sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes na kayo daw po ay protektor at kaalyado ng mga Duterte? Nagtataka nga ako, DJ Chacha, bakit siya nag-a-accuse ng ganyan eh. Alam mo, siguro mayroon lang siya sigurong pinagdadaanan, kaya siguro intindihin na lang natin siya. Naglilitanya si Pangulong Duterte tungkol sa mga anyay may utang at di bayad na buwis sa gobyerno nang bigla niyang mabanggit sa talumpati niya sa Philippine Constitution Association o PhilConsa si Philippine Airlines President and CEO Lucio Tan. Isa dito, I did not accept his money. He is a contributor. At sabihin ko na, Lucio Tan. Yan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama na andito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi nagno-notify sa inyo ang ating video, madali lang po yan. Kalkalin nyo lang sa YouTube. Andyan po yung search button at search bar. Oo. Type lang po si Kuya Goods at lalabas po ang ating video. Ito mapunta tayo sa issue ha. Butata, karma ang inabot ng mga judges na ICC. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, halos po lahat ay nakapris na ang asset. Buti nga sa inyo mga ang sasarap niyong pagtitirisin. Nagyabang-yabang kayo. Na back to you na kayo. Ngayon, isang malaking balita ito. Baka magdesisyon na siguro. At hinihintay rin natin bago magpasko, baka magdesisyon na. Sana. Tayo maasa pa rin naman na sa tulong ng Russia, sa tulong ng Amerika, na magdesisyon sila na ito nga, yung mga nakaramang judges, makapag-isip-isip na kayo na pauwiin nyo na ang aming presidente. Yan ang ating babalita ngayon. Ano pa dito meron? Magalong, binalatan na si Trillanes. Magalong kumalag sa aligasyon ni Trillanes na protektor umano siya ng mga Duterte. Hindi natin alam Huwag muna natin bigyan ng kulay. Kasi nakitaan natin siya ng hindi maganda nung nakaraan. Diba? Bakit kasi pumunta ka ng... ngayon, baka naman paandar nyo lang yan. Kasi pumunta ka ng Davao Hindi ka naman dapat pumupunta ron Napunta ka ng Davao. Mayor. Hindi natin alam Gusto niyo ba malaman yung balita na ito? Mama, ibibigay natin sa inyo. Hindi totoo na ginamit sa health services kung libiste sa kinuhang 60 billion funds ng PhilHealth. Talaga naman. Puro sinungaling lahat na nasa gobyerno. Baba. Aligasyon ni Madriaga versus Bibi Sara, nais pa-imbestigahan ng ombudsman. Ibigay! Pa-imbestigahan nyo. Kahit walang sustansya ang mga ebidensya, naninilatag nila, sige lang. Dahil malapit na kayo ma-back to you. Konting kembot na lang. Ano pa mga balita ngayon? President Duterte, ito yung magandang balita, di ba? Ang Pangulo ng Pilipinas na si Tatay Digong, magaling magdesisyon. Kumpara sa Pangulo ngayon. Way back 2018 itong video na ito, pero 8 years ago. Pero nag-utos siya. Alam niyo ba kung ilang bilyong bayarin ng PAL? Pinabalik, pinasauli ni Tatay Digong. Ibig sabihin, bayaran mo yan. Ganun kagaling ang Pangulo natin. Na si Tatay Digong hindi yung Pangulo ngayon. Kasi ngayon, iba. Pangulo ng Pilipinas ngayon ang lumalabas
Pero ipasok na natin ito. Insert ha. Ano ba meron ngayon? Na back to you ang mga nakarma. Makinig mabuti. Mm. Habang pilit na ipinapakita ng International Criminal Court Yan, ang sige. sarili bilang huwaran ng hustisya, unti-unti namang lumilitaw ang kabalintunaan. Ang mga hukom na tumanggi sa anumang konsiderasyong makatao para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ngayon mismo ang dumaranas ng biglaang pag-freeze ng kanilang pera, Buti nga. serbisyo, at maging epekto sa kanilang pamilya. Ito ba ang sinasabing patas na hustisya, o malinaw na babala na may kapalit ang sobrang kapangyarihan? Isang ICC judge ang hayagang nagpahayag ng pangamba matapos maapektuhan ng sanctions ng United States ang mga opisyal ng International Criminal Court. Ang isyong ito ay muling nagbukas ng diskusyon hindi lamang sa kalagayan ng korte, kundi pati sa kalusugan at kapakanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kustodiya nito. Nababahala ang isa sa mga hukom ng International Criminal Court na kabilang sa mga nagbasura sa interim release ni dating Pangulong Buti nga. Rodrigo Duterte matapos siyang direktang maapektuhan ng sanctions na pinatawan ng United States laban sa International Criminal Isipin nyo ngayon nababahala kayo. Pero hindi nyo inisip yung ginawa nyo sa presidente namin. Ngayon natatakot kayo, wala kayong credit card, wala kayong kung ano-ano. Dapat lang sa inyo yan, mga bayaran kayo, mga buwisit kayo. Pero Tatay Digong, ini-expect namin bago mag-25 o bago mag-Christmas, sana ay makauwi na dahil sa nangyaring ito. Matakot na kayo mga taga-ICC. Bubuwagin na kayo. Di ba? Buwagin yan. Sino gusto na buwagin na tong ICC na to? Type nyo sa comment section, #demolish ICC. Dapat lang yan. Wala namang ginawa yan kundi kumubra ng kumubra eh. At sana alamin kung sino yung group effort. At masanction din ng Amerika. Grabe kayo. Diba? Banyaga, gusto nyong isang Pilipino, gusto nyong litisin. Inaabot na lang 9 na buwan. 9 na buwan o 8 buwan. Humigit kumulang. Ngayon, back to you na kayo. Dapat lang sa inyo, matanggalan kayo. Dapat nga lahat ng tirahan, lahat ng mga tinitirahan nyo, kunin na ng gobyerno para wala na kayong matirahan, mga taga-ICC. Para magtanda kayo sa mga ginagawa nyo. Baka mamaya magalit pa yung Russia, tirisin kayo sa... Diba? Nababack to you na sila. Dapat lang. Happy ang Pilipino dyan. Kasi sa ginawa nila kay Tatay Digong. Imbis na pagbigyan na lang interim, matandaan na, ayaw. Nagalit si Trump sa inyo. Buti nga kayo ngayon. Court. Dahil sa naturang sanctions, na-freeze ang mga bank accounts ng Yan. ilang ICC judges at naputol ang kanilang access sa mga pangunahing serbisyong Good pinansyal job. na karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Good job. Sa isang panayam, hayagang inilahad ni ICC Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, Presiding Judge ng Appeals Chamber, ang kanyang personal na karanasan matapos ipatupad ang sanctions. Ayon sa kanya, bigla na lamang kinansela ang kanyang credit card, hinarangan ang kanyang dollar accounts, at tuluyang na-freeze ang kanyang pondo nang walang malinaw na paliwanag mula sa mga institusyong pinansyal. Ipinaliwanag ni Judge Ibanez na ang sanctions ng United States ay nakatuon sa pag-block ng ari-arian at pagputol ng access sa financial system, Good! bagay na agad niyang naramdaman sa praktikal na aspeto ng kanyang buhay. Dagdag pa ng hukom, dahil sa biglaang pag-freeze ng kanyang accounts, hindi na siya makagamit ng mga basic services tulad ng ride-hailing applications at money transfer services gaya ng Uber at Western Union. Aniya, maging ang simpleng transaksyon para sa pang-araw-araw na pangangailangan ay naging imposible. Higit pa rito, sinabi ni Judge Ibanez na hindi lamang siya ang tinamaan ng sanctions kundi pati ang kanyang pamilya. Kinansela rin umano ang United States visa ng kanyang anak na isang international lawyer, na lalo pang nagpalalim sa epekto ng ipinataw na parusa. Mahalagang tandaan na si Judge Ibanez ang isa sa mga hukom na nagbasa at nagpatibay ng desisyong tuluyang nagbasura sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Ang nasabing... Ikakwento lang natin na hindi mo ba kasi alam. Ikaw, Madam Auring, wag natin sali si Madam Auring dito. Si Madam Bruha, ikaw Madam Bruha, hindi mo ba alam si Donald Trump, si President Trump at si Tatay Digong magkaibigan yan? Ayaw lang siyempre direktahin ni Trump
yung bansang kung nasaan si Tatay Digong, siyempre, respeto pa rin. Ngayon, kung ikaw ang pag-uusapan, hindi na kayo makaka-access kahit saan. Uubusin ng asset nyo. Buti nga sa inyo. Ngayon, kung pinagbigyan mo at ibabalik mo yung nauna mong panayam, pagpalayain mo si Tatay Digong, iniintay namin bago mag-25 ng December. Magdesisyon ka na. Hindi ka pa natatakot. Madam Brua, hindi ka pa natatakot sa mga ginagawa sa inyo? Hindi lang kayo. Oo, lahat ng mga dumurobo. Sana, lahat ng mga dumurobo kay Tatay Digong maapektuhan ng sanksyon ng Amerika. 'Di ba? Wala tayong pag-uusapan dito, kawawa na kayo. Abusado kayo, mahilig kayo sa kwarta eh. Sabi ni Aling Ledesma yan bakit ba kasi hindi niyo pinagbigyan ng matanda? Wala pa ng mga matibay na ebidensya, kinulong nyo ng 6 na buwan. Ang sama ng mga ugali nyo. Kaya tama lang sa inyo yan at kakasuhan kayo sana. Sa President Trump, kasuhan nyo rin ito mga ito. Dahil yung isa, yung kan, parang kinasuhan na ata eh. Sana lahat, lalo ka na, ikaw yung interim ni Tatay Digong, hindi mo pa binigay. Sana makasuhan ka ng dire-diretso. Hindi totoo na ginamit sa health services, Kong Libiste, sa kinuhang 60 billion fund ng PhilHealth. Agoy, nagkakabistuhan na. Saan ginamit? Ininakaw. Ngayon, ibabalik nila sa utos ng Supreme Court. Ang problema, wala na yung pondo ng 2025. Ngayon kaya nagkakaroon ng insertion ginagawa nila ng paraan, lalong-lalo na ito yung Paos, si Boy Paos. Gustong maging, ano ba yun, yung dating sinabi na tama na o sapat na, ngayon gusto ata ibalik yung hinihiling na pondo. Bakit? Baka yung amo nanggigigil para iba sa utos ng Supreme Court na may balik yung 60 billion. 'Di ba? Siguraduhin nyo lang may babalik nyo yung 60 billion ng PhilHealth. Dahil kung hindi, yari kayo sa susunod na presidente. 'Di ba? Dapat nga kayo may impeach na kayo eh. Panggulo ng Pilipinas. Anong pangalan 'yan? Ito yung balita at pahayag ni Congressman Libiste. Hindi totoo ang sinasabi nila Yan. na yung PhilHealth funds ay ginamit para sa ibang mga healthcare services. Malinaw na ginamit siya sa mga DPWH projects at yung pera ay ginagamit hanggang ngayon sa mga DPWH projects kasi hindi pa natapos ang mga proyektong ito. Sa sarili kong distrito, meron pong mga DPWH projects na based on the documents ay pirondohan ng PhilHealth funds. At ang isa din sana sa mga pwedeng gawin ngayon ay ibalik yung pera na binayad sa mga contractors sa mga PhilHealth funded projects para hindi ang taong bayan sa 2026 budget ang magbabayad sa 60 billion pesos na ito. Doon sa 2025 budget po sa ngayong taon, kinwestiyon na po ito sa Korte Suprema. Sa tingin niyo po, gaano kahalaga na maglabas na po ng desisyon ang Korte Suprema? Inline na rin po dito po sa 2026 budget na maaring magkahalintulad yung modus or sistema ng pagbabudget po natin po, Congressman. Thank you for bringing that up kasi parang nalimutan na rin ng tao sa daming mga kontrobersiya na just last week, nagdesisyon ang Korte Suprema na mali ang paglipat ng PhilHealth funds para sa unprogrammed appropriations na hindi ito inaamin pero gusto ko pong linawin ito sa inyong show. Yung unprogrammed appropriations ginamit para sa DPWH projects na ang karamihan ay flood control. Yung pera sa PhilHealth, imbes na ginamit sa kalusugan, ay ginamit sa flood control. At ang mga contractor ay hanggang ngayon binabayaran pa gamit ng pondong inilipat na ito at imbes na ibalik yung pera, kasama sa 2026 budget, yung 60 billion pesos na pambayad sa nilipat mula sa PhilHealth. Kaya doon din po ako nalulungkot na parang they're getting away with having misappropriated the PhilHealth funds. But I think there's people who are planning to file further cases on the individuals who were part of the conspiracy to transfer PhilHealth funds for flood control.
Opo, sa same po na desisyon ng Korte Suprema doon sa PhilHealth funds po, Congressman, may ilan po na nagpahayag ng opinyon ng mga associate justices at nagsasabing mali yung paglalaan or pagpapataas ng budget doon sa ni-request. Kumbaga, nag-request ang presidente or yung executive ng ganitong halaga, mali daw po na taasan pa ito. Ang pwede lang, it's either panatili ang request o di kaya bawasan. Marami pong may nagsasabi na unconstitutional po itong ganito. Kayo po bilang parte po ng Kongreso, sumasang-ayon po ba kayo dito po? Though wala pang definite talaga na desisyon ang Korte Suprema ukol dito. Di ko alam kung meron bang nag-question kung pwede bang dagdagan ng sobra-sobra sa hinihiling ng executive para sa mga project po or sa budget natin sa kada taon. Definitely mali. At I think ang consensus naman sa ngayon ay mali ang paglipat ng PhilHealth funds dahil Tama. ito po ay para sa PhilHealth members at pinondohan din ng sin tax law na nakalagay sa batas dapat mapunta lang sa PhilHealth. Oo. Kaya ang nakakalungkot po ay parang dahil sa desisyon move on na tayo pero wala pang napanagot sa maling ginawa nila. Ito nyo, no? At ang muling gusto kong linawin po ay hindi totoo ang sinasabi nila na yung PhilHealth funds ay ginamit para sa ibang mga healthcare services. Malinaw na ginamit siya sa mga DPWH projects at yung pera ay ginagamit hanggang ngayon sa mga DPWH projects kasi hindi pa natapos ang mga proyektong ito. Sa sarili kong distrito, meron pong mga DPWH projects na based on the documents ay pinondohan ng PhilHealth funds. At ang isa din sana sa mga pwedeng gawin ngayon ay ibalik yung pera na binayad sa mga contractors sa mga PhilHealth funded projects Yun, para dapat. hindi ang taong bayan sa 2026 budget ang magbabayad sa 60 billion pesos na ito. Kita nyo. Yung mga contractor na binayaran, lalo-lalo na, naiisip sa mga ghost project, dapat sila pasukahin ng pera. At yung mga congressman na nagbigay doon ng proyekto dyan sa DPWH, sila yung pasukahin, ipabalik. Huwag kukunin sa pondo ng 2026. Diba? Ngayon, kaya gusto nila kagad ma-aprobahan yung budget ng 2026 kasi gagawa nila ng paraan yung ninakaw nila na 60 billion sa PhilHealth. Ngayon, nagmamadali sila. Grabe, no? Ang takaw nyo, mga sisiba kayo sa pera. Diba? Buti na lang, andito si Kong Libiste, binubulgar niya lahat. Meron siya sa distrito niya na pinondohan ng galing ng pondo ng pera ng DPWH. Pero dapat yun sa PhilHealth, sorry. Pero dapat yun sa DPWH. Diba? Wala na nga. Nagkaubusan eh. Sa mga timawang contractor at traktor, ganyan dapat. Head Start, Senate President Franklin Drilon. Ano yung pag-uusap dito? May matututunan tayo pero hindi natin kakampihan ito, ha? Kasi alam mo naman din ang estado ng pag-uugali nito noon. Hindi ko lang alam ngayon, ha? Baka alam nyo naman, dapat sumabay ka na sa Agos. Pakabait ka lang, Boss Trilon, kung sakali huwag kang magpatulog-tulog sa hearing, baka makabalik ka pa. Pero ngayon, alamin natin yung mga usapin dito kasi ang takbo ng kwento, ilalahad nila. Pasok. Let's get more insight on the BICAM deadlock. Joining us this morning is former Senate President Franklin Drilon. Good morning to you, Senator Drilon, and belated happy birthday, by the way. Okay, sir, you're on mute. You're on mute now. You're on mute. Okay, there you are. Okay. Better. All right, Senator. Okay, let's get straight to the point. What happens now? What happens now? There's an impasse with the DPWH budget, okay? Number one, that was unprecedented for Secretary Vince Dizon to appear. Was that improper, unethical, or did that ever happen during your term? Number two, sinong mananaig, sinong masusunod? Ang hinihingi ng mababang kapulungan na i-restore o ang nais ng Senado na wag i-restore? Yan.
First, let's talk about the present situation. You correctly said we have a deadlock. Kasi gusto ng Kamara ibalik yung pondo. Siyempre, doon pag-aagagawa nila yung pondo. Di ba? Doon sila kukuha ng kurakot. Doon sila kukuha ng basura. Doon sila kakamal ng mali-maleta. Ngayon, ayaw ng Senado. Kasi baka mamaya dugasin na naman eh. So kung ano lang yung tama at alam naman kasi na iskandalo na kayo, wag na ibigay. Ang mamamayang Pilipino, pabor nga na wala ng pondo eh. Bakit? Wala naman nangyari ng pondo ng 2025 eh. Di ba? Ninakaw lahat. Tapos hihingi kayo ng pondo. Wow, talaga naman. Para saan? Nanakawin nyo na naman. Tuloy. This is an opportunity for us to really correct the budget. Because Karen, this is the first time I hear the president at this stage of budget deliberation saying, Senators, you agree with what the congressman proposed. If I recall correctly, he said he favored the restoration of the 45 billion out of the budget of DPWH. I may be wrong, but I haven't heard a president before who intervened in favor of one side in a budget deliberation. I think this indicates that the president is realizing that he is a lame duck, but his intervention in this manner, to me, is wrong, because then that will embolden the members of Congress, of the House of Representatives, and insist on the restoration, because they have the president behind them. Now, having said that, Karen, this may be an opportunity for us to be able to correct this budget, because as Dr. Tony earlier said, there are a lot of other things which should be corrected. So let us risk a deadlock. Let us risk a deadlock so that a reasonable compromise can be achieved. The economists will always tell us that a deadlock is not good for the economy. I agree, because 20% of our GDP is public spending. But, given the circumstances that we are in today, it's better probably that we force a deadlock, compel a compromise, and come out with a better budget which really can spur growth for our economy, which now is in doldrums. Karen, when I was Senate President, upon instructions or upon the request of then President Gloria Macapagal Arroyo, we had a deadlock, and we had reenacted the budget. So it is not the first time that it will happen. I am certain that if the deadlock is carried through, in a few weeks' time there will be a new budget, and maybe there will be some harm in our growth, but to me the exchange is better governance, good governance, and a budget that is more responsive to the people's needs. Okay, but in a situation like this right now, number one, the BICAM is being live streamed. So observers are actually, even Professor Shelo Magno of the University of the Philippines said in an interview na napakasakit kasi sa live stream nakikita mo talaga na ang mga lawmakers, ang mga kongresista, pansarili nila yung ipinaglalaban, because now you are seeing it with your very eyes. In the past, you never knew what was going on in the BICAM. So it can be both good and bad, but mostly good. But let's say the House will not give in. The Senate will not give in. Sabi ng Senado, we will not restore 45 billion. We refuse. Diba? What can happen? I mean, under the law, what happens? Is there, if the budget isn't signed by a certain day, does it automatically go into a reenacted state? Yes, by December 31, if no new budget is signed, then the present 2025 General Appropriations Act is reenacted. That means the salary will go on. It is the discretionary portion which has already been executed, which can no longer be utilized. But in a reenacted budget, those capital outlays which were not utilized will continue to be effective. Given the efficiencies of government that we see today, I do not know to what extent we will really be harmed
by a reenacted budget for a few weeks. I am advocating this because we need to have a reasonable compromise. If we give in to what the House wants, then we are back to the same situation as we are this year. We're in 45 billion in excess funds for DPWH. And remember, Karen, 2027 is already a year before the election. Yeah. Therefore, the election year budget will be will come to fore. If we do not correct the budget today, we will make it worse in 2027. Yun naman pala. Kung pwede nga lang, wala nang budget eh. Di ba? Yung ating subscriber sumasang-ayon na wala nang budget. Kaya naman maka-penetrate na ng gobyerno. Bakit? Ninakaw nga di ba ng isang tao, 2 tao, 3 tao, nakakasurvive ang gobyerno. Di ba? Kung budget na yan nasa tama lang ang gastos, maganda sana. Kaso nga lang, marami na uma-against eh. Ito, binalata na ho si Tongales. Nino. Itong si Yorme Magalong. Ano yan, Kuya Goods? Alamin natin dito para maintindihan natin. Asa rin niya na ho ngayon, si Mayor Benji Magalong. Mayor Benji, good morning po, Mayor. Good morning po, Sir Ted. Good morning, Chacha. Oo, sorry kami obligado lang umistorbo sa inyo, Mayor, kasi gusto ho namin kayong kunan ng reaksyon. Go, Cha, please. Yes po, Mayor Benji, ano po bang reaksyon nyo dito sa sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes na kayo daw po ay protektor at kaalyado ng mga Duterte? Nagtataka nga ako, DJ Chacha, bakit siya nag-a-accuse ng ganyan eh. Alam mo, siguro mayroon lang siya sigurong pinagdadaanan, kaya siguro intindihin na lang natin siya. So, wala pong katotohanan iyon, Mayor? Alam mo kasi, DJ Chacha, at Sir Ted, di ba? I've investigated Mama Sapano. I've investigated yung pagkawala ng 900 plus na AK-47. Yung nangyari kay Albayalde, di ba? Nung Mama Sapano, I owe President Pinoy or President Noynoy so much na nakulong ako during the time of PGMA, na-delay yung aking mga promotions. In fact, muntik pa nga ako na-attrite, kasi sumobra na yung years ko sa pagiging colonel ko. And I was taken out of the PNP and brought to PIDEA. Kaya nakita mo yung pinagdaanan ko talaga. And then when President Noynoy take over, na-fast track yung 1-star ko, 2-star ko. So I owe him so much. Pero when I started investigating the Mama Sapano incident, there was so much pressure para i-whitewash ka investigation. Ano bang ginawa ko? Diba? I performed the mandate to seek out the truth and to tell the truth. Yun ang ginawa ko. So ano ba yung pagdududahan pa nila sa akin? Ganon din yung AK-47 na 900 that ended in the hands of the NPA. 5 generals and 3 full colonels, mga upper class ko sa PMA, mga underclass ko sa PMA, na very close sa akin. I have to file cases against them. Na-dismiss nga sila. Ganon din yung investigation sa Bucor. Kaya hindi ko alam kung ano yung binabanggit niya. Hindi ko talaga siya maintindihan eh. Pangalawa, si Secretary Vince Dizon, si Secretary Charlie Galvez, si Secretary ng ating Secretary Anyo, they all serve under President Duterte. Does that make them protector? Nagustuhan yung performance nila eh. Di ba? I handled thousands of people when I was in the Philippine National Police. One way or the other, may magustuhan kang mga official mo at sundalo mo na magandang performance. Magugustuhan mo sila, bibigyan mo sila ng break. Dahil they perform, they deliver. Does that make them a protector? Protector ako kung sakaling nagkamali ako. They will also perform every time na meron silang ibang boss. These people will always perform. Ganun din ang nangyari sa amin. Na-perform kami, nagustuhan kami ni President Duterte. Ngayon, nagpe-perform kami, nagustuhan kami ni President BBM. So, does that make us a protector? Hindi ko makuha yung logic eh. Oo. Mayor Benji, may binabanggit po dito si dating Senator Antonio Trillanes. Sinasabi po niya, una, sinuportahan niyo daw po
sa eleksyon si Senator Bongo. Pangalawa, sinasabi niya rin po na 2022 nyo pa daw po alam itong issue sa flood control. Bakit daw po ngayon nyo lamang ito isiniwalat? Yun po yung sinasabi niya. Dahil daw po ba kaalyado kayo o takot kayo sa mga Duterte? Alin daw po ba doon? Anong sagot niyo po dito? Hindi ko siya maintindihan din eh. Ako nga, nagulat nga ako dyan sa flood control kasi sa Cordillera kasi, halos walang flood control eh. Ang karamihan dyan, rock netting, asphalt overlay, road opening. Yan ang mga abot ko eh. Kaya hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya eh, na alam ko yung flood control eh. Oo. Alam mo, Mayor, sabi ko nga eh, pero nagsisinungaling eh. Opo. Mayor, Pero banggitin definitely hindi ako nagsisinungaling dito. Oo, banggitin ko lang po kasi merong isang incident na sinabi din po actually nitong si dating Senator Antonio Trillanes na nung 2022 nyo pa rin daw po alam yung tungkol dun sa rock netting scam, not just flood control. Doon po, anong tugon nyo? Tsaka yung sinasabi niya na sinuportahan nyo nga daw po si Bongo last election. Totoo din po ba yun? Gusto ko na magpahinga. Naku, merong ano alisin mo natin. Ano kaya yung totoo ron? Ha? Kung totoo man sa hindi yun, anong mangyayari dyan? Isa lang, lumalabas na yung aso. Ha? Kumakahol na yung aso kasi papasok na yung 2026. Alam nyo ba, pagpasok ng 2026, dyan na magsisimula ang mga alagad ng mga bangag. Yung trolls na bayaran para masira at manira kasi hindi na sa kinakampihan na kasi alam niyo kasi nakitaan kasi natin ng bakit kasi sumama ka pa sa investigasyon sa Davao eh. 'Di ba? Ang layo-layo ng baha, napunta kayo sa Davao. Ang layo-layo ng baha, napunta kayo sa bundok ng Davao para sa netting. Ano ba 'yun? Kaya yung mga tao napag-isip-isip, ano ito? Hindi rin umabra siguro. Kaya nalis na naman ang usapin. Pero ang usapin dito, ang mga asong aw-aw, nandyan na naman, nakapaligid na naman, tira dito, tira doon, bira dito, bira doon. Ano mangyayari niyan? Siraan na. Mga taktika yan ng mga talunan. Hindi nga nanalo sa kalokohan eh. Dito pa. Kaya ang gagawin niya, manira ng manira, na manira, na manira. Para sa nakatanghod sa bayad. Ito yung dating gawain ni Tatay Digong. Mapapabangha ka, mabibilib ka kasi may sariling desisyon. Buo ang loob. Kung ano yung inutos, yun ang dapat. Hindi kagaya ng Pangulo ngayon, walang sariling desisyon. Ipasok lang natin ito way back 8 years ago, pero nakakabangha ang desisyon ng Pangulo dati. Binigyan ni Pangulong Duterte ng 10 araw ang negosyanteng si Lucio Tan para bayaran ang aabot sa 7 bilyong pisong utang di mano nito sa gobyerno. Banta pa ng Pangulo, ipapasara niya ang NAIA Terminal 2 na eksklusibong ginagamit ng PAL o ng Philippine Airlines. Nakikipagtulungan naman daw ang PAL. Ano nangyari? Di ba binayaran sa takot? Ganyan dapat. Walang kinatatakutan. Yung programa nga na malaking channel. Ano nangyari? Sarado. Di ba? Yung mga luxury vehicle sa Bureau of Custom, pinisyon. Ngayon ito, ano yung Pangulo nyo? Ano yung nagawa? Wala. Puro kasinungalingan, baha, ninanakawan pa. Diba? Pondo ng baha, nanakawan pa. Isipin nyo nga yun. Diba? Bibigyan mo lang ng bigas, bibentahan mo pa. Tuloy natin. Kasi yung pananahon ni Tatay Digong, lahat talaga takot. Para mabayaran ang kanilang obligasyon. May report si Lay Alves. Naglilitanya si Pangulong Duterte tungkol sa mga anyay may utang at di bayad na buwis sa gobyerno nang bigla niyang mabanggit sa talumpati niya sa Philippine Constitution Association o PhilConsa si Philippine Airlines President and CEO Lucio Tan. Isa dito, I did not accept his money. He is a contributor. At sabihin ko na, Lucio Tan. Yan. Don't know, Paul. Because thank you, but other guys, you are using government buildings, airport. You have a back
utang dyan sa runway, di mo binabayaran. Ayon kasi sa Department of Transportation, may mahigit 7 bilyong pisong bayarin ng PAL sa civil Kita nyo? Nasingil yan ni Tatay Digong. Hindi kagaya ngayon. Puro sarswela. Nangangako, wala naman dapat, wala na silang pinangakong natupad. Kung umabot ka sa video na ito, natuwa ka ba? Sabihin nyo yes, andyan sa comment section. At huwag nyo kalimutan, like and share. At kung bago ka pa lang, kapapasok mo pa lang, mag-subscribe ka na. Huwag mo kakalimutan i-hit yung notification bell para nakakakita ka at napasok sa iyo yung video natin araw-araw. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!